Kasi ganito po, ganito kasimple. Yung SALE ni Sara Duterte, dun sa item ng cash cash on hand tsaka cash in bank, wala pong laman. Ibig sabihin zero, wala siyang pera doon. And yet meron kang ganitong kararaming dumadaloy na pondo. So, yan maliwanag yan. At ito ang peculiar thing about ill-gotten wealth cases. Pagka na-establish mo na may ill-gotten wealth, ang burden of proof ngayon shifts to the accused. Kasi sasabihin niya ngayon, ipoprove niya na hindi ito ill-gotten. So yun ang challenge sa kanila ngayon. Na-establish na yung ill-gotten wealth. Ngayon, kailangan nila i-prove saan galing yan. Legitimate sources ba yan o hindi. No matter where she turns, talagang bitag ang papasukan niya. Yun po ang sitwasyon. Ngayon, itong bukod pa ito dun sa mga tinanggap ng bawat miyembro ng pamilya, dun sa drug money na galing kay Sammy Uy. At nung tinanggap niya ito, itong mga cheque na ito, ay nangyari ito habang mayor siya, 2011 to 2013. Mayor siya. So, bribery and corruption yan. Kahit ano pan sabihin nila na hindi naman drug lord yan. So, ngayon, sila ngayon na magpo-provide ng proof na legitimate ba itong si Sammy Uy, 40 to 50 million ang dividendo na pinapasok every 6 months sa pamilya Duterte. Ngayon, may maliwanag na testigo na sinasabi na drug lord yan. Ngayon, kung sasabihin nila hindi drug lord yan, okay, ano yung negosyo niyan? Na naggaganyan na dividendo, ganyang kalaking dividendo from 2011 to 2013. Kailangan may karampatang tax returns yan. Nagbabayad ka ng buwis na commensurate dun sa negosyo, dun sa dividendo na pinapasok mo, malaki. Di ba? Kaya marami silang kailangan ipaliwanag dito. Pero yung nilabas nila na statement, napakalabnaw ho. Regardless, we will not be deterred, we will not be distracted. So tuloy-tuloy lang po ito. Sabi nila sa Senado na lang magtutuos, maniwala kayo, hindi yan sisipot sa Senado. Kasi walang depensa dito Pusoy na pusoy, ika nga.